Isa na namang linggo ng siksik na aktibidad ang daan para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin sa The President in Action ni Dindo Flora. Nagsimula ang work week ng Pangulo sa isang command conference kasama ang mga opisyal ng Philippine Air Force. Dito inilatag ng Philippine Air Force ang kanilang mga rekomendasyon para sa modernisasyon ng hukbong panghimpapawid ng bansa. Pinangunahan rin ng Pangulo ang panunumpa ng Armed Forces na naiangat ang ranggo. Martes, matapos pulungin ng Philippine Air Force, pinangunahan naman ng Pangulo ang command conference ng Philippine Army. Pinag-usapan sa pulong ang estado ng modernisasyon at pagpapalakas sa kapabilidad ng Army na idepensa ang bansa. Pinulong din ng Pangulo ang procurement service ng Department of Budget and Management at tinalakay ang proseso kung paano pa gagawing transparent ang procurement process ng gobyerno. Sinundan pa ito ng sectoral meeting kung saan pinag-usapan ang estado ng distribution ng driver's license cards at plaka. Samantala sa isang seremonya sa Malacanang, malugod na tinanggap ng Pangulo ang letters of credence ng mga non-resident ambassadors ng Republic of Belarus at Republic of Malta. Sinaksihan rin ng Pangulo ang pag-anunsyo ng partnership ng Cerberus Capital Management at UNE Shipbuilding and Offshore Engineering para palakasin ang shipbuilding capacity ng Pilipinas. Miyerkules, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Higher Education Day Summit. Kinilala ng Pangulo ang magandang performance ng mga higher educational institutions sa bansa kung saan ay kahanay na nila ang ilang world-ranking university. Pinangunahan rin ng Pangulo ang pulong ng National Economic and Development Authority kung saan inaprubahan ang ilang proyekto sa infrastructure, agriculture at transportation. Huwebes, biyaheng Mindanao naman si Pangulong Marcos Jr. para sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino. Nasa 50 milyong pisong tulong ang ipinamahagi ng Pangulo sa Iligan City, Lanao del Norte at Misamis Occidental para tulungang bumangon ang kanilang mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng El Nino. Kasama rin sa binisita ng Pangulo ang Cagayan de Oro. Ngayong araw, balik Ilocos Norte naman ang Pangulo at pinangunahan ang inaugurasyon ng Pugudpud Tourist Rest Area. Isa itong istruktura na magagamit ng mga turistang bumibisita rito, maging sa kalapit na tourist attraction para makapagpahinga. Dindo Flora, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.